na yan. Palagay na natin totoo yung sinabi. Papalagay na natin totoo yung sinabi ng human rights. Putang ina, sino nakinabang yan? Ako. Ako ang nakinabang, pamilya ko. Nakinabang sila dyan sa putang ina mga patay na yan. Sino? Sino kinabang? Kayo, ang anak ninyo, ang bayan natin, ang nakinabang. Sino nalagay sa alanganin? Ako, pamilya ko, yung buhay nila, gagantay ang mga yawa na yan. Eh, hindi naman ako milyonaryo na may isa akong squad dyan sa likod ng bantay. Ako ba ang napoproblema ngayon? Ako ang nakinabang, kayo, mga Pilipino. Totoo lang. The bigger problem in the Philippines is really crime, because the index crime really significantly increased in the past 4 years. And I think the previous administration was not appreciative of the sense of insecurity of ordinary Filipinos. For some of us who live in more, cloistered residential area, you don't feel it. But if you are in a much more lower middle class area, you're scared of going home at 10 p.m., 11 p.m., losing your phones, burglary, theft. These things are very common things. So I think Duterte was tapping into something. And I blame the media also, because the media sensationalization in the Philippines is just unparalleled. I remember one of the first words I always hear when you open the 6 p.m. news is the word patay, which means dead. May nagbago na ba sa Pilipinas mula nung nilaunch ni President Duterte yung war on drugs? Yes, there's a big change. Hindi na ganun katalamak, hindi na yung parang dito na lang sa may gilid na madilim, naggaganon, watchful na sila. So, in the streets of the Philippines, I can say na secure naman. Mas naging safe. Mas nagkaroon po ako ng kumpiyansa na lumabas na mag-isa lang, ganun. Kasi wala na po akong masyadong nakita. Drug addicts doon at sobrang talamak po talaga ng pagnanakawan ng mga riot. Kaya mula po nung nagkaroon ng war on drugs, nabawasan po yung rate ng riots and pagnanakawan. Sobra, kasi war on drugs, nandun na yung word na war. So, may mamamatay talaga at may mamamatay. Sa Western po, di ba, hindi sila sanay na ganon kadami yung cases sa bansa nila, kaya hindi sila nakakaranas na may nagpapataw ng ganong batas. Unlike dito sa atin na talagang lumalaki yung problem na yon, at kung hindi siya nasolusyonan agad, mas kawawa yung mga Filipino. So sa kanila, iba yung problema nila at iba yung problema namin. So it's up to our president kung paano niya sasolusyonan yon. Huwag silang makialam.